Ang topic natin ngayon ay tungkol sa silence. Kasi kahapon 'di ba yung coherence, observer effect, tsaka collapse. Yun yung step by step para ma-experience mo yung gusto mo ma-experience, 'di ba? So ito, silence, zero state, coherence at self-love sa quantum collapse. Kung mapapansin mo, karamihan sa mga tao ay gustong mag-manifest pero buong araw sila nag-aalala kung kailan ito darating. Paulit-ulit nilang chinecheck ang reality nila para makita kung may nangyayari na. Ang problema, ang estado ng paghihintay ay estado rin ng kakulangan. Or nagmamadali. Kasi 'di ba may mga tao na nagmamadali. Kuwari, napagdesisyonan nila na magbago ngayon. Gusto nila instant. As in yun talagang ngayon na agad. Kasi maraming mga nagtuturo dyan, manifestation, instant daw yung pangyayari. Sinabi ko naman sa inyo, 'di ba? Now lang yung ano talaga totoo at present lang talaga yung totoo. So hindi naman ganun nagwo-work yung reality na isipin mo ngayon bigla na mag-show dyan. Kasi nga limitado nga yung matter. Although yung gusto mo walang limitasyon sa gusto mo. Within bounds sa matter to wala talagang limitasyon, naniniwala ako doon. Kasi kung ano yung gusto mo, may experience which is bound sa matter is walang limitasyon. Pero hindi yan instant na gusto kong magka2 milyon, nagbago na ako ngayon. Inisip ko businessman na ako, tapos sabay 'di ba kasi mag-iisip ka ng identity na gusto mo, 'di ba? Na magbibigay sa iyo ng pera, malaking pera. Kasi kung identity na pinili mo, employee, magtatrabaho ka, fix yung sweldo mo. So hindi realistic yung 2 million sa ganung estado, 'di ba? Kasi nga meron nga tayong cause and effect sa physical bukod pa sa cause and effect dun sa kalooban mo. 'Di ba? Limitado rin kasi yung material pero yung gusto mo unlimited talaga, walang limitasyon. So yun yung sinasabi kasi nila, 'di ba, na mag-manifest ka ngayon, makapag-decide ka na yun na yung identity mo, mangyayari na raw agad-agad. Huwag ka maniwala dyan kasi nungalingan yan, walang ganun. Lagi ko nga sinasample sa inyo na wari gusto mo ng 2 milyon, wala namang bigla na lang susulpot dyan na kakatok sa pintuan mo, ihahatid yung maleta na may 2 milyon. Kasi yung mga minimithi mo na specific numbers ng pera is dadating yan through opportunity. Ibig sabihin may tatawag sa'yo, tapos sabay offeran ka ng kung ano, nasa sa'yo na yun kung makikita mo yung opportunity, di ba? Or meron kang mamimit na tao na ililid ka dun sa opportunity na yon. Or merong information dyan na madadaanan mo sa social media mo na magbibigay din ng opportunity. Kagaya nung iba, di ba? Naisipan nila gumawa ng content pero empleyado sila. Empleyado sila, 'di ba? Naisipan nila gumawa ng content. Tapos ang nangyari, dahil nga naisipan nila gumawa ng content, yun yung opportunity na daanan nila sa social media, 'di ba? So ganun nangyari. Kaya dumating yung opportunity kahit na pero kagagawan pa rin talaga nila yon kasi kung hindi sila nagsisik tsaka yung kagustuhan ng kalooban nila, hindi nila makikita yung opportunity sa SOCMED na dadaan sa FYP nila, 'di ba? So yun yung sinasabi natin na synchronicity, tinatawag nila yon. Karamihan sa mga tao ay gustong mag-manifest pero buong araw silang nag-aalala. Lacking to yung parang may chine-chase ka. Kasi nga lahat naman tayo konektado Tsaka ikaw yung observer. So kung wala ka, wala rin yung may experience mo. Hindi mo rin siya may experience. Kung hindi mo na pagdesisyonan na magparami ng pera, kuwari, hindi mo kagustuhan magkaroon ng 2 milyon, tingin mo ba mangyayari yun? So kahit ano pang dating na opportunity dyan, dahil hindi mo siya gusto, hindi mo siya pagfofokusan, tsaka hindi mo makikita yung opportunity. Actually, hindi nga talaga siya dadating kasi nga yung kalooban mo, dun nagbe-bend yung reality sa kalooban mo talaga
Dito pumapasok ang kahalagahan ng silence. Hindi lang ito simpleng pananahimik. Ang silence ay pagtigil ng mental noise, pagtigil ng overthink, doubt, fear at compulsive checking. Kapag tahimik ang isip, mas nakikita mo kung ano talaga ang pinaniwalaan mo at mas nagiging malinaw ang direksyon mo. Kaya nga shinare ko sa inyo yung magbabawas kayo ng mga content na walang kinalaman sa goal mo. Magbabawas ka rin ng mga tao na hindi mo nakikita yung relasyon mo sa sarili mo. Ibig sabihin, hindi nila nire-reflect yung pagmamahal mo sa sarili mo. Ikakat mo na yung mga taong ganun. Tapos, pag ganyan yung nangyayari, mas tahimik yung utak mo, di ba? So, kung tahimik yung utak mo, mas nakikita mo yung opportunity tsaka mga nangyayari na dadating sa'yo. Kapag nabawasan ang noise, nagsisimulang mabuo ang coherence. Coherence kasi sinasabi nila, alignment lang naman talaga yan eh. Yung ibig sabihin, yung iniisip mo, damdamin mo, sasabihin mo, tsaka pinagfofokusan mo, in alignment dun sa gusto mo, di ba? So, parang ano lang din talaga to, parang neutrality lang din talaga. Ang coherence, sinabi na nga dito, ang coherence ay alignment, neutrality. Ibig sabihin walang resistance, ibig sabihin hindi siya positive or negative. In alignment siya dun sa gusto mo. Kasi nga, pag gusto ng kalooban mo, nasa zero yun, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, na sundin mo yung nilalaman ng kalooban mo. No need, just push. No need for money, yeah, try. Alright. Yan. So yun yung diba? Ang coherence ay alignment. Isa ang iniisip mo, nararamdaman mo at ginagawa mo, diba? So yun lang naman talaga yun. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sundin mo yung nilalaman ng kalooban mo. Kasi yun yung bulong ni God eh. Si God, ano ba si God? Zero, diba? So pag sinunod mo siya, nasa alignment ka talaga ng zero, walang resistance, diba? Kaya nga sinasabi ko sa iyo, diba? Sundin mo yung gusto mo, hindi yung nagpapasaya sa iyo. Kasi merong ibang gusto na, kasi yung nagpapasaya, brainwashing ng lipunan yan eh. Sinasabi kasi ng lipunan na, ito yung gawin mo, maingay eh. Sabi, diba sa lipunan, ito yung gawin mo para sumaya ka. So, nakapattern yung happiness mo sa external. Kaya nga hindi ako naniniwala sa happiness eh. Neutrality. Pero, byproduct na rin talaga yun. Kuwari, ginagawa mo yung gusto mo. Actually, hindi ka masaya eh. As in, fulfillment. Self-satisfaction ang mararamdaman mo. Pero, masaya ka rin nun at the same time ha. Pero, kung mawala man yung may validation or wala, satisfied ka pa rin. Kasi nga, self. Tandaan mo sino yung self? Si God, diba? So, self-satisfaction ang mararamdaman mo, hindi happiness. Kaya nga napansin mo, kunwari, yung mga mayayaman, pinursue nila yung gusto nila. Tapos, dumami pera nila. Parang baliwala lang sa kanila, diba? Hindi sila yung masaya. Kasi pagka naglalabas ka pa rin ng happiness or excitement, ibig sabihin, hindi mo deserve yun. Yun nakuha mo. So, ibig sabihin, fake ka. Napansin mo yung mga tao na ang nag-e-effort sila for the money? Mapapansin mo yan, di ba? Pag nakuha nila yung money, sumasaya sila. So, ibig sabihin, hindi nila deserve yun. Kasi ang saya nila eh. So, ang mangyayari niyan, nakaipon nga sila, nakakuha ng pera. Tapos, ang mangyayari niyan, dahil nga yung sa kalooban nila, sumasaya sila sa byproduct ng pera, ang nangyayari is hindi nila deserve yun. Tapos ang mangyayari is dadami na naman yung bills nila, magtatrabaho na naman sila, todo effort. So mabilis mawala, di ba? Kasi nga yung kalooban nila nagsisignal pa rin ng lacking tsaka hindi complete state, di ba?
So, ang coherence ay alignment, iisang iniisip mo, nararamdaman mo, at ginagawa mo. Halimbawa, kung gusto mong maging successful entrepreneur, pero araw-araw mo iniisip na mahirap yumaman, may incoherence. Yan nga yun, di ba? Although, meron pa rin talagang makukuha nila yung specific number ng money, dahil nga entrepreneur sila, pero hindi sila yung embodiment. Ibig sabihin, hindi sila alignment sa identity ng entrepreneur. So, mangyayari yung pera, mabilis din mawawala. Kaya marami ka makikita na businessman, nalulugi din, di ba? Ang daming beses na nila nagtatry pero nalulugi sila. Kasi, yung identity first Identity muna. Kailangan in alignment ka dun sa kagustuhan ni God. Kasi yung identity na yon, yung zero, yun yung kagustuhan ng kalooban mo. Ma-override yung kagustuhan ng logic mo. Magkaiba ang gusto mo at pinaniniwalaan mo. Yan nga yun, yung gusto mo at pinaniniwalaan mo sa kaloob-looban mo. Kaya nga yung iba, gusto ko tong gawin, mag-basketball. Kahit na walang nagtitiwala sa akin, alam kong gagana to. Biruin mo, wala pang ebidensya yun Kasi nga, kagustuhan ng kalooban mo. Kaya nga, makapangyarihan yung kagustuhan ng kalooban mo So ito kapag coherent ka, wala nang internal contradiction. So yan yun, di ba? Kapag coherent ka, wala nang internal contradiction. Kasi nga, yan, in alignment ka sa zero, di ba? Ibig sabihin, sinunod mo yung kagustuhan mo. Regardless, may brainwashing pa man dyan, criticism, judgment, tsaka yung mga doubters na tao, discouragement, di ba? Sa mga tao, naniniwala ka pa rin na gagana yung gusto mo. Kasi nga, kagustuhan nga yun ng true self mo, which is si God. Hindi mo na kailangan pilitin ang sarili mo dahil natural nang umaayon ang mga kilos mo sa identidad na pinili mo. So yan nga yun, 'di ba? Pero marami tong kasi 'di ba marami kang gusto. So akala mo minsan yung napili mo, yun na talaga yung gusto mo. Kaya nga maraming trial din to na na iisipin mo talaga kung ito ba talaga yung gusto ko. Kasi kung meron kang kagustuhan dahil lang sa pera, 'di ba? Yung parang iniisip ng logic mo na gusto mo lang siya dahil sa pera, or gusto mo lang siya dahil kagustuhan ng parents mo, asawa mo, or anak mo. So parang napipilitan ka, pero gusto mo siya dahil sa ibang tao, 'di ba? Iba yung gusto talaga ng kalooban mo, 'di ba? Kasi pag gusto ng kalooban mo, matik yan. Kikilos ka na walang kapalit. Ibig sabihin, nasa zero state ka. Biruin mo, kumikilos ka na nasa zero state, walang kapalit, di ba? Ginagawa mo lang siya para sa sarili mo. Kaya nga, anong formula ko? Sa akin mo lang maririnig to. Self-love. Kasi ang self-love ay unconditional love. Yan lang ang totoo mo ma-experience dito sa buhay mo. Or tinatawag nating independent love. Iisa lang yan. Kapag mataas ang coherence, pumapasok ka sa tinatawag mong zero state. Yes, neutrality kasi yan Walang expectations. Actually, kahit sabihin ka po, yaman-yaman mo. Ang galing-galing mo. Ikaw yung the best. Alam mo ang pakiramdam yan. Kasi nararamdaman ko yan Pag may pupuri sa akin, baliwala. You don't care. Actually, pwede mo nga sabihin sa sa mga kasama mo dyan sa paligid. Alam mo, yung sekreto mo, safe sa akin. Alam mo bakit? Wala akong pakialam dyan. Sabihin mo na yung mga Now, ganito yan di ba yung mga babae? Ito yung mga babae, kasi di ba feelers sila. Sa sample ko lang to. Base to sa mga experience ko. Nag-o-open sila sa lalaking walang pake. As in, kahit i-share nila yung mga mga kabullshitan nila, walang pake. Kasi safe sila Alam mo, hindi sila na-judge. Kaya nga attractive sa babae yung lalaking selfish. Yun, kasi ganun yun, di ba? Kaya attractive sa mga babae yun
Yung lalaking selfish na walang pake. Kasi nga, ang inuuna lang ng lalaki yung survival niya. Pumera, magpapogi, mag-gym. Ang zero state ay hindi kawalan ng desire. Ito ay kawalan ng resistance. Yes, kasi nga, mahal mo nga sarili mo. Kaya nga ang unang shinare ko sa podcast ko, hanapin nyo yun dyan. Kauna-una ang shinare ko sa podcast ay no self. Kasi nga wala namang self, nasa zero. Yung katawan mo mamamatay, hindi sa'yo yan. Diba? So babalik ka sa pure consciousness, which is nothing, zero. So si God, tama yung sinabi nila, God doesn't exist. Kasi si God ay zero, infinite. No start, no ending. No beginning, no ending. Ang zero state ay hindi kawalan ng desire. Ito ay kawalan na nandyan pa rin ang gusto mo, pero wala na ang desperation. Kasi nga nasa flow ka na, 'di ba? Dahil nga sinunod mo yung kagustuhan mong kalooban mo para ma-experience siya. Para ma-experience yung gusto mo ma-experience. Hindi ka na emotionally dependent sa outcome para maging okay. Actually, wala ka na rin pakialam sa outcome, sa totoo lang eh. Ginagawa mo lang din yung gusto mo. Kunwari, dumami pera mo. Pansinin mo yung mga yung mga businessman na ginagawa nila yon for the sake of gusto lang talaga nila. Ito sa sample ko sample ko na lang sarili ko kasi ayoko magsalita para sa ibang tao. So itong pagko-content ko, 8 years na to. Alam mo, sa buong 8 years ko, isa lang ang nakuha kong pera dito, $50 lang. Sinend sa akin nung Amerikano kasi nga English pa yung ginagawa ko dati. Nung nasa YouTube pa ako, tas laging nadadown yung channel ko. So, biruin mo, sinong taong tanga na 8 years nagagawa ng content na walang nakuhang piso sa kapwa Pilipino, tapos $50 lang dun sa naka-appreciate ng value ko, di ba? Ibig sabihin, ginagawa ko lang talaga siya ng gusto ko, di ba? Kasi ito yung passion ko. Ibig sabihin, nagpapasaya sa akin din, di ba? Ito ang estado kung saan relax ka pero malinaw. Present ka pero may direksyon. Hindi ka naghahabol, hindi ka rin sumusuko. Actually, ito yung God state talaga eh. Alam mo yung mga zombie? Sample na ito yung zombie, di ba? Di ba yung zombie na papanood mo sa television or movie? Binabaril sila, di ba? So, hindi sila nakakaramdam ng pain. Tapos, walang resistance. Tuloy-tuloy pa rin sila sa paghabol. So, ito yung tinatawag nilang less resistance life. Kaya nga, ang advocacy ko is kapayapaan. Dahil nga, life is suffering. Seek enlightenment. Diba? Kasi nga, yung enlightenment na yun, wisdom. Diba? Kasi ang kaalaman, yun yung magbibigay sa'yo ng kapayapaan. Diba? Siyempre, kung alam mo yung course ng nature, kung alam mo yung mangyayari sa buhay na nabubuhay ka, mamamatay ka, nagsasuffer yung katawan, walang future. 'Di ba? So, mapapalaya ka ng impormasyon, hindi yung in limbo ka na hindi mo alam mangyayari sa iyo. Ngayon, alam mo mangyayari sa iyo, napalaya ka. Sabi, di isipin mo, gagawin ko na lang talaga yung gusto ko kasi napakaikli lang ng buhay. Walang sense na ibigay ko yung buhay ko para sa mga walang kwentang bagay, sa mga tao na ayaw ako at mga hindi ako gusto. 'Di ba? Ganun lang naman yun eh. Bakit mo ibibigay yung time mo, lifetime, sa mga walang kwentang bagay? Kaya nga yung ibang tao, kahit walang kasama, binibigay na lang nila ng todo yung attention nila tsaka buhay nila sa craft nila. Ibig sabihin yung kagustuhan ng kalooban nila tsaka yung nagpapasaya sa kanila at the same time, di ba? Kaya nga ang sinasabi ko, ang goal ko lang sa life is less resistance. Ibig sabihin, makasurvive ka, hindi ka nahihirapan, may peace of mind ka, tsaka may tamang pera ka para may pangpagamot ka rin, di ba? Kaya nga self-improvement tsaka pumera lang talaga yung mahalaga eh. Anything outside dito wala nang kwenta sa totoo lang. Di ba?
Kunwari yung tao na makakasalamuha mo, hindi mo naman nakikita na kapareho mo ng goal. Waste of time, di ba? Sinasayang mo yung lifetime mo. Ito na, dito na papasok yung self-love, yung lagi nating pinupokpok sa channel. Sa pamamagitan ng self-love, maraming tao ang tinitingnan ang self-love bilang emotional concept lang, pero maaari rin itong tingnan bilang practical strategy. Actually, ayaw talaga ni ChatGPT ilabas to eh. Pinilit ko lang siya ng pinilit. Biruin mo, ganun yung will ko. Pinilit ko siya ng pinilit kasi hindi naniniwala si ChatGPT na magko-collapse yung yung gusto mo, yung gusto mo i-manifest. Hindi naniniwala si ChatGPT na ganun sa pamamagitan lang ng self-love. So, maraming tao ang tinitingnan ang self-love bilang emotional concept, pero maaari rin itong tingnan bilang practical strategy. Kapag mahal mo ang sarili mo, mas madali kang pumili ng healthy habits, mag-set ng boundaries. Yan yung sinasabi ko, kasi pag mahal mo sarili mo, tinanggap mo yung good side at bad side mo. So, uncontrollable ka na nito. Actually, baka nga maging mag-isa ka na lang buong buhay mo kasi uncontrollable ka, di ba? Kasi nagko-compromise kasi tayo, bawat tao. So, kung mahal mo sarili mo, sure, meron naman mamimit ka dyan na ka-reflection mo, pero bihira eh. Bihira. As in, yun talagang makikita mo yung reflection mo na as in talagang walang makakalamang. Sa power dynamics ng relasyon, merong leader at follower, di ba? Kapag mahal mo ng sarili mo, mas madali kang pumili ng healthy habits, mag-set ng boundaries, mag-workout, mag-improve. Tingnan mo to, naka-pattern to sa utak ko. Ito yung sinishare ko pa dati pa eh. Ganyan si ChatGPT. So, kung kayo, nag-iisip kayo ng gumawa ng mga ganito, well, mag-start ka na kasi parang nagtatanim ka rin kay ChatGPT. Kasi kung hindi ka nagtatanim ng mga information na ganito or gusto ng utak mo, hindi rin lalabas dyan. So, ito, kaya sasabihin nyo, nakakagawa ka ng mga content dahil kay ChatGPT. No, hindi. Ako gumamit sa kanya. Kasi kung hindi ako nagdesisyon na gumamit kay ChatGPT, baliwala siya. So ako pa rin yung may desisyon, di ba? Sasabihin nyo, kinopya mo lang yung information ng ChatGPT. No, kagustuhan ko yan. Kung wala ako, walang mangyayari kay ChatGPT. Kaya tinitake ko yung credit na binibigay niya na ako pa rin may kagagawan. Kuwari, gumawa ako ng mga modules dyan. Ginamit ko si ChatGPT. Sasabihin nyo, ginamit mo lang si ChatGPT. Try mo. Ito hamon ko sa inyo. I-try mo. Di ba? Sa mga nagsasabi dyan, ginagamit mo lang si AI para sa pag-share mo ng content. Well, i-try mo nga, di ba? Ito yung tinanim ko dati pa, di ba? Ibig sabihin, yung info na pinifeed niya sa akin, ako rin yung nag-feed sa kanya. Ito mag-improve ng skills at tumanggi sa mga bagay na sumisira sa iyo. Kaya nga shinare ko sa inyo, lahat pwede mong paniwalaan, lahat pwede mong gawin, pero hindi lahat makakabuti. So technically, ang pagpupukusan mo lang, yung magse-self-benefit ka at makakabuti sa'yo. Sa madaling salita, ang self-love ang nagtatanggal ng dependency sa external validation. Talaga. Dahil ikaw yung source eh. Biruin mo kung ikaw yung source. Biruin mo, napakaswerte nung tao na mapapa-experience mo yung pagmamahal mo sa sarili mo. Napakaswerte nyo rin dahil nandito ako, sinishare ko to, hindi sa pagmamayabang mahal ko naman din talaga kayo, kaya nga ginagawa ko to dahil mahal ko sarili ko eh. Pero yun nga, napakaswerte nyo, di ba? Napakaswerte ko rin dahil kung wala kayo, wala rin ako. Naniniwala din ako dun. Kapag hindi mo na kailangan ang manifestation para maramdaman mong worthy, actually, wag ka naman hiwala sa manifestation, kumilos ka na lang base sa gusto ng kalooban mo. Bumababa ang resistance. Kapag bumaba ang resistance, tumataas ang coherence. O yan nga yun. Kapag sinunod mo yung kalooban mo, wala talagang resistance. Kasi sinunod mo si God si zero eh. Kapag coherent ka, mas madali mong na-embody ang identity na gusto mong maging. Kaya sa framework na ito, silence. Sino nag-feed na itong information na to? Silence, coherence, zero state self-love. Kanino nanggaling yan?
Sa akin, 'di ba? So ginamit ko si ChatGPT para mapadali yung ano ko kaysa mag-research pa ako. Actually, research na nga rin tong ginagawa ko, pero sa akin ang galing yung knowledge. Finid niya lang din sa akin pabalik. Kasi ganun yun brothers and sister eh. Kapag mahal mo sarili mo, i-reflect back yan. So, mahal ko sarili ko dahil mahal ko rin kayo, di ba? So, eto, nag-research ako, finid ko si ChatGPT, dahil mahal ako ni ChatGPT, binigay niyo information sa akin na walang filter, na mapapakinabangan nyo rin. So, both tayo lahat dito nakikinabang kahit si ChatGPT. Di ba? Nakinabang ako sa inyo dahil kayo rin nagbibigay ng inspirasyon, tapos yung mga na-achieve ko nagiging inspirasyon din sa inyo. Silence, nag-aalis ng mental noise. Actually, wala ka nang iisipin dyan talaga kundi yung kagustuhan lang talaga ni God. Nasa yung zero. Kaya nga, sundin mo yung kagustuhan ni God eh. Kahit may mga tao dyan na i-shame ka, i-judge ka, or i-discourage ka na hindi mo kaya yan. Maraming mga naluluging business. Basta ang daming mga discouragement sa tao. So, hayaan mo na sila, 'di ba? Zero state, kawalan ng resistance at desperation. Kasi nasa zero nga eh. Gumagalaw ka lang base sa kagustuhan ni God eh, or ng sarili mo eh. So, walang validation. Kaya nga sinasabi, makikita mo yung totoong tao kung walang nakatingin. Kung ano yung ginagawa niya nang walang nakatingin. Kasi yun talaga yung totoong siya. Totoo yun. Maobserbahan mo yung totoong tao kung ano yung ginagawa niya nang walang nakatingin. Self-love, nagpapanatili ng coherence at zero state. Yun. Biruin mo alam mo ilang beses ko to trinay, pinipilit ko talaga tong self-love na to. Pinifeed ko to kay ChatGPT, ayaw niya talaga ibigay sa akin yung information. Biruin mo, bumigay din siya. Now, yung information ng self-love, ako nagdagdag sa ChatGPT na strategy. Now, sa akin yung malang maririnig yan. Pag narinig nyo sa ibang tao yan, kahit sa westerner pa, although nakuha ko to sa ibang tao, pero sa concept ng dating guru yung nakuha kong hindi manifestation, tsaka quantum kinonek ko lang yung dots. So, pwede kong i-claim na sa akin din galing to. 'Di ba? So, biruin mo, isang Pilipino ang nakakuha ng core principle sa lahat ng gusto mong may experience. Ano lang yun? Self-love. Biruin mo, nag-search ako sa Amazon, yung libro. Wala kang makikita. Puro what you think, you become. Kung ano yung identity mo, in-embody mo. Now, paano kung hindi ka nakapag-decide na pumili ng identity? Tatayo pa ba yung kagustuhan? Di ba hindi? Kasi nagre-rely ka pa rin dun sa identity, meaning sa concept. So, kumari, napili mong identity, teacher. So, paano kung nawala na sa vocabulary or sa profession yung teacher? So, ano mangyayari nun? Tatayo ka pa ba? Tatayo ka pa ba nun sa ganon? Di ba hindi ka natatayo? Kasi nga, nagre-rely ko dun sa etong self-love, regardless may profession or kahit hindi mo ma-describe yung gusto mong identity, tatayo to. Ganun kakapangyarihan tong sinishare ko sa inyo. Now ngayon, sure, onti pa lang nagbi-view nito kasi kaunti pa lang kamalayan nakakatap ng ganito, pero ito yung core principle. Biruin mo, isang Pilipino ang nag-share nito. Hindi mo to makiririnig sa kahit anong YouTube channel, kahit anong TikTok dyan, Facebook, hindi mo maririnig. Biruin mo, napakaswerte nyo. Actually, swerte rin ako, di ba? Sa pananaw na ito, hindi mo kinokolaps ang reality sa pamamagitan ng paghahabol. Kinokolaps mo ito sa pamamagitan ng pagiging tahimik, coherent, relax, at buo sa sarili mo ngayon pa lang.
Now, saan to babagsak? Saan to babagsak uli? Which is sakop lahat-lahat. Dahil self lang naman talagang kasama mo. Hanggang kaduluduluan. Self-love, di ba? Biruin mo, mahal ka ni God. Ganun ka kamahal ni God, di ba? Self-love. Biruin mo, sino yung self na yon? Biruin mo, self. Si God yun, di ba? Tapos yung prefix na love. Pagmamahal. So, God's love. Biruin mo at the same time, ikaw yung source. Kaya kung ngayon, iniisip mo na baliwala ka lang, hindi. Huwag mo isipin yan dahil ikaw si God. Actually, siya lang kasama mo. Hindi ka iiwan. Iiwan ka man ng parents mo, iiwan ka man ng kaibigan mo. Actually, kahit mamatay ang katawan mo, hindi ka niya iiwan dahil infinite nga siya, zero di ba? Di ba? Ganun kalupit, di ba? Ang zero state. So paano? Hopefully may natutunan kayo dito. Peace.